tayong magsimula, ihandang iyong sarili para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ngayon, kumanta muna tayo. Sino sa inyo ang gustong kumanta? Magaling! Ang kakantahin natin ay fruit salad song. Alam niyo ba ang fruit salad song? Yes, teacher! Magaling! Kakantahin natin ngayon. Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya. Pagsama-samahin, paghalo-haloin, fruit salad, fruit salad. Again! Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya. Paghalo-haloin, pagsama-samahin, fruit salad, fruit salad. Very good mga bata, very good. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo ngayon? Mabuti naman dahil ako masaya dahil nakasama ko kayo ngayon. Ako nga pala si Binibining Lormi Kumayas. Maaari niyo akong tawaging Binibining Lori. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling mga bata! Sino sa inyo ang lumiban ngayon? Magaling lahat kayo ay dumalo sa ating klase ngayon. Bigyan nyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, may alituntunin tayo sa ating klase. Pakibasa ang unang alituntunin. Makinig ng mabuti. Habang nagsasalita ang guro sa harap, makinig kayo ng mabuti. Ikalawa, siguraduhin komportable ka sa inyong inuupuan. Ikatlo, maging responsable sa mga gawain. Dapat maging responsable kayo sa ating mga gawain na gagawin ngayon or aktibidad. Ikaapat, itaas ang inyong mga kamay kung kayo ay nais sumagot or may katanungan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling mga bata! Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa kultura ng aking komunidad na bumabase tayo sa sining na sayaw. Ito ay asignatura ng Araling Panlipunan, Baitang 2. Tama ba ako mga bata? Baitang 2 ba kayo? Okay, tama. Bago natin simulan ang ating talakayan, may layunin tayo. Basahin mga bata. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasahang basahin. Kilalanin niyo ang iba't ibang sining ng sayaw na nagpakilala sa inyong komunidad. Ikalawa, magpapakita kayo ng sayaw na nagpakilala sa sariling komunidad or lugar. Ikatatlo, nahihikayat ang mga mag-aaral na mabigyang pansin ang iba't ibang tradisyon na sayaw. Ikaapat, na ipapakita ang kalagahan ng tradisyon na sayaw sa pamamagitan ng pagpapakita ng sayaw sa kagrupo o sa komunidad. Ngayon mga bata, may papanoorin kayo. May ipapakita akong video clip sa inyo. Papanoorin nyo ito at intindihin. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling!
Ito ang hanay A at B. Unahin muna natin yung hanay A na papanoorin. Nakikita nyo ba mga bata? Magaling! Okay. Uulitin natin. Okay. Papanoorin naman natin yung hanay B. Ito yung hanay B. Okay, uulitin naman natin. Okay, naintindihan nyo na ba mga bata? Magaling, may katanungan ako sa inyo. Unang tanong, ano ang nakikita nyo sa ginawa ng mga tao sa video? Mga bata, sila ay sumayaw. Okay, ikalawa, ano ang naiba sa hanay A at hanay B? Ano ang kaibahan ng kanilang pagsayaw? Magaling! Ang hanay B ay sinasayaw natin ngayon, sikat. At hanay A, sa hanay A naman, magaling. Ito ay ating kultura sa pagsayaw. Magaling mga bata. Ikatlo, ano ang naramdaman mo kapag nanood ka ng sayaw? Ano ang iyong naramdaman habang ikaw ay nanonood sa sa inyong pinapanood kanina na sayaw? Tama, masaya, magaling. Tayo ay masaya at parang sumasayaw na din tayo. Okay, magaling mga bata. Bella. Okay, magaling dahil ito ay sikat. Okay, dahil sa galaw, nainganyo na rin tayo at dahil na rin sa kanyang tugtog, dahil tayo parang napasayaw na rin. Magaling, Bella. Bibigyan natin ng 3 palakpak si Bella. Magaling dahil siya ay masaya. Masaya rin ba kayo? Magaling, masaya. Base sa inyong napanood, ano ang ating tatalakayin ngayon? Sayaw? Okay, tama, no? Pero dagdagan mo pa ang salitang sayaw. Okay, Arch? Okay, tama. Sining ng sayaw. Bigyan natin ng palakpak si Arch. Okay, magaling. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang kultura sa aking komunidad na bumabase tayo sa sining ng sayaw na tama si Arch. Sining ng sayaw. Sining ng sayaw. Ano nga ba ang kahulugan ng sining ng sayaw? Yes? Tama, ito ay malikhaing gawa sa sayaw. Ito ay mga galaw, no, ng pagkamalikhain. Ngayon mga bata, may gagawin tayo. Sa ating pagtatalakay ay ipangkat ko kayo sa 5. Bawat pangkat ay may larawan. Ang larawan na yan ay
ibabahagi ninyo sa harap kung ano yung mga idea or mga nalaman ninyo. Ibabahagi ninyo kung ano yung larawan. So, bawat pangkat ay pumili ng isang miyembro na magpresenta kung magbahagi sa kanilang mga idea. So, mga bata, may mga larawan na ba? Okay, may mga larawan na. Ito ba ang larawan sa pangkat 1? Okay. Sa pangkat 2? Sa pangkat 3? Okay. Sa pangkat 4? Okay. Sa pangkat 5? Okay, tama. Lahat ng larawan ay sakto sa nakuha ninyo. So, okay mga bata, bibigyan ko kayo ng 1 minuto sa inyong pagbabahagi sa inyong grupo. Okay? Tapos na ba? O tapos na. So, bago natin yan simulan, italakay ko muna kung ano yung sining at sayaw. Ano nga ba ang sining? Ang sining, ito ay malikhaing gawa ng tao, bunga ng kanyang husay o imahinasyon. Halimbawa, ang taong nag-iisip kung ano yung gagawin o ano yung maaring gagawin niya. Yun ay sining, yung pagkamalikhain ng isang tao. Ang sayaw naman, ito ay isang uri ng sining na sangkot ang maindayog na galaw ng katawan ayon sa tugtog ng musika. Basahin mga bata. Tama. Ang sayaw ay isang uri ng ito ay isang galaw ng katawan na ayon sa tugtog ng musika. So, halimbawa, pagsamahin natin ang sining na sayaw. Halimbawa, kayo ay nakarinig ng musika. Tapos, nag-iisip kayo kung ano yung maaaring igalaw nito yung galawan ayon sa tugtog ng musika. So, halimbawa, nakarinig kayo ng itik-itik. So, ang gagawin ninyo ay ganito rin, di ba? Itik-itik. So, yan ang pagkamalikhain. Kayo ay nag-iisip. Ano natin masasabi na ang isang tao ay malikhain? Yes? Tama! Ang pag-iisip, ang pag-iisip kung ano yung maaring gawin. Ang pag-iisip, tama! Tama si Bella. Ang pag-iisip. Tama. So, simulan na natin ang pangkatang gawain. So, una, banga. Ang unang grupo ay magbabahagi. Tama, palakpakan natin ang unang pangkat. Dahil ang pagbabalansi ng palayok sa kanilang ulo. Tama. Okay, banga. Basahin niyo mga bata kung ano yung banga. Tama. Ang banga ay isang tradisyonal na sayaw. Ito ay mula sa Kalinga kung saan ang kababaihan ay maingat na nagbalansi ng mga palayok sa ulo na sumisimbolo ng tiyaga, lakas at ganda ng kultura ng Cordillera. So, ito ay makikita sa Cordillera. So, ang mga tao dun ay kadalasan sila ay gumamit ng banga dahil tinawag yun na banga sa kanilang lugar dahil kadalasan ay ginagamit nila yun, na mga kababaihan ang gumagamit upang mag-igib, ginamit nila ang banga. So, binabalanse nila yung banga sa kanilang ulo. So, kaya ginawa nila ng sayaw dahil kadalasan na ginagamit ng mga
kababaihan doon. Naintindihan niyo ba mga bata kung ano yung banga? Saan nga ito makikita? Tama, sa Cordillera. Ang pagbalanse ng palayok sa kanilang ulo ay sumisimbolo ng tama, tiyaga, lakas at ganda ng kanilang kultura. So, yan ay pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Kaya ginawa nila ng sayaw ang banga. Okay mga bata, so tumayo ang lahat, sasayawin natin ang banga. Halimbawa, hindi banga ang dalhin ninyo. So, ang nasa ulo ninyo ay libro. Okay, kumuha ng libro at ilagay sa ulo. Okay, lakad-lakad at sasayawin natin. Okay, halimbawa, ganon. So, may libro dito. So, ibalansin natin. Tama, magaling mga bata. Okay, palakpakan natin ang pangkat pangalawa sa kanilang sagot. Ang karinyusa, ito ay salitang Kastila na ibig sabihin ay mapagmahal, maganda o palakaibigan. Sa sinabi ko kanina, no, ito ay ang sumisembolo sa pagmamahal, pagkakaibigan at kagandahan. Gamit ang pamaypay o panyo, nagsimula ang sayaw na karinyusa sa isla ng Panay. Saan ito makikita ang sayaw na ito? Tama, sa isla ng Panay. Ano ang gamit nito sa pagsasayaw? Tama, pamaypay o panyo. So, ang karinyusa, ibig sabihin ay tama, pagmamahal at palakaibigan at maganda. Ito ang karinyusa. So, nagpapakita ang pagmamahal ng dalawa. So, ang pagmamahal ng sayaw. So, naintindihan nyo ba mga bata kung ano yung karinyusa? Magaling! Dito naman tayo sa pangkat pangatlo. Tama! Ang maglatik, no? Ang maglatik ay gumagamit sila ng niyog, no? Na sa pagtugtog nito. Tama, magaling pangkat pangatlo. Palakpakan natin sila. Ano nga ba ang maglatik, mga bata? Okay, ang maglatik ay isang sayaw na nagmula sa Zaputi na luma ng Binyan, Laguna. So, ito ay naglalarawan sa labanan ng mga Moro at Espanyol sa kanilang pag-agawan ng latik o sapal ng pinaglangis na kakanggata. So, ito ay dala-dala nila, bitbit nila ang niyog. So, sa pagtugtog nito, tama ang pangkat pangatlo, no? Ginamit nila ito sa pagtugtog. Tama. So, makikita ito sa Laguna. Nakasayaw na rin ba kayo ng maglatik? Okay, wala pa. Masasayaw nyo yan ngayon. Dito naman tayo sa pang-apat na pangkat. Okay, pangkat pang-apat, maaari nyong ibahagi kung ano yung naintindihan nyo nito. Tama, very good, pangkat apat. Bigyan natin ng palakpak ang pangkat apat. Very good. Ano nga ba ang pandanggo sa ilaw, mga bata? Basahin nyo. Tama, ang pandanggo sa ilaw ay sinabing nagsimula sa Mindoro, ang ikapitong pinakamalaking isla sa Pilipinas. Ang sayaw ng mga ilaw ay nahintulad sa mga alitap-tap or firefly sa Ingles, sa dapit hapon at sa gabi. So, itong pandanggo sa ilaw ay ginagaya nila ang alitap-tap, no? Yung, di ba yung alitap-tap ay may
ilaw, no? So, ginagaya nila yon. So, makikita ito sa Mindoro. Nagsimula ito sa Mindoro. Ang sayaw na ito ay makikita sa Mindoro. Naintindihan niyo ba mga bata kung ano yung pandango sa ilaw? Okay, ang pandango sa ilaw, so bit-bit nila yung mga ilaw, no? Sa pagsayaw. So, ganun-ganun yun. Naintindihan niyo ba, mga bata? Okay, tama. Magaling. Dito naman tayo sa ikalimang pangkat. Ibahagi niyo na ang inyong mga idea. Tama. So, ginaya nilang isang tikling sa pagsayaw. Tama. Ano nga ba yung tinikling mga bata? Basahin. Magaling mga bata, ang tinikling ay isa sa mga popular at kilala na sayaw sa Pilipinas. Ito ay nagmula sa lalawigan ng Leyte sa Visayas. Ito ay hango ang pangalan na tinikling mula sa tikling. Ito ay isang uri ng ibon na may mahahabang paa at liig. Matulis ang tuka at malambot ang balahibo. So, ginaya nila yung sayaw ng tinikling. So, ginaya nila yung tikling sa pagsayaw. Kaya tinawag itong tinikling. So, naintindihan niyo ba mga bata? Ito ay nagmula sa Leyte sa Visayas. So, ano yung ginaya nila sa pagsayaw? Tikling. Ang tikling ay ito ay may iba't ibang steps, no? Ginamit nila yung bamboo. Ginamit nila yung kawayan sa pagsayaw at may tugtog itong bamboo na to. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ang ginamit yung isa ay niyog. Ang ginamit sa maglatik ay niyog, tapos sa tinikling ay bamboo ang kanilang ginamit para makabuo ng tugtog. So, nakasayaw na rin ba kayo ng tinikling? Okay, ang tinikling ay ganito yan. 1, 2, 3. So, may ibang steps yun, di ba? So, handa na ba kayong magsayaw ng iba't ibang sayaw? Ang mga larawan na inyong nakuha ay yan ay mga halimbawa ng sining na sayaw. Okay. May mga sayaw rin tayo ngayon, no? Ito ay sikat, no, na mga sayaw ngayon na sinasayaw ng mga kabataan. Sinasayaw rin nyo ito. Okay. Halimbawa ng mga sayaw ngayon ay hip-hop at breakdance. Ang hip-hop ay sinasayaw niyo yan sa TikTok. Mahilig rin ba kayong mag-TikTok? Okay, so masasayaw ito ay sayaw ngayon. Mga bata, bakit mahalaga ang isang sayaw sa sariling komunidad? Tama, dahil ang sayaw ay nagpapakilala ito. Ang lima na mga halimbawa na sining na sayaw ay nagpapakita na yan ay sayaw ng isang lugar. Tama. Para sa ating pangkatang gawain na tinawag na sayaw, ipakita mo. So, pangkat ko kayo sa 3. Unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. Okay. Ang bawat pangkat ay pumili ng isa dito. Ang napili ninyong sayaw, ito ay naglalaman ng sayaw. Ang halimbawa ng sining na sayaw. Ang napili ninyong sayaw ay i-perform ninyo dito sa harap. Okay, nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Okay. Maari na kayong pumili. Pangkat 1, anong pipiliin nyo?
Okay. Sa pangkat pangalawa. Okay, ang pipili. Pangkat pangatlo. Okay, ang napili ninyo ay ito. Ang pangkat 1, maglatik. Pinili ninyong happy face. Pangkat pangalawa, pinili ninyo ang emoji na wow. Kaya ito ang sayaw na inyong i-perform. Pangkat pangatlo, pinili ninyo ang heart. Kaya ang i-perform ninyo ay tinikling. Okay, nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Maliwanag na ba? May tanong ba sa inyong mga gawain? Okay, sa pangkat 1, maglatik. Pangkat 2, karinyosa. Pangkat 3, tinikling. Yan ang inyong i-perform dito sa harap. Sasayawin nyo yan dito sa harap. Okay, sa inyong gawain, may pamantayan tayo. Basahin. Pagkamalikhain, 50% ang yung galaw ng inyong sayaw. Persentasyon ng galaw. So, ang galaw ninyo ay tugma sa napili ninyong sayaw. Pamamaraan ng paggamit, 25%. Ang inyong pamamaraan sa paggamit ng sayaw. So, ang pagkamalikhain, so, maaari ba kayong gumamit ng, for example, sa tinikling, bamboo. So, yan ang pagkamalikhain. Kabuuang puntos, 50%. So, may tanong ba mga bata? Okay, maaari nyo nang gawin. Magaling mga bata, na-perform ninyo ng tama ang inyong napiling sayaw. Magaling, palakpakan nyo ng 3 palakpak ang inyong sarili. Magaling. Sa pangkat 1, magaling ang kanilang sinasayaw dahil gumamit sila ng niyog. Sa pangkat 2, magaling rin kasi nakikita natin na masaya sila, no? Sa pangkat pangatlo, magaling din dahil kahit hindi sila gumamit ng bamboo, ng kawayan, na i-perform nila iyon ng maayos dahil sa kanilang galaw ng kanilang pagsasayaw, no? Tama. So, bigyan natin ng palakpak. Ngayon mga bata, magkaroon tayo ng maikling pagsusulit. So, naintindihan niyo naman ang ating talakayan. So, may gagawin tayong maikling pagsusulit na matching type. Basahin ang panuto mga bata. Tama, ikunikta ninyo ang sagot na matatagpuan sa hanay B ang mga tanong sa hanay A. So, itugma ninyo kung ano yung tamang sagot, no? Okay. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto sa pagsagot. Tapos na mga bata? Tapos na? Okay, tapos na ang lahat. So, itama natin ang inyong mga sagot. Okay, maaari nyo bang basahin ang unang? Ito ay nagmula sa Zaputi at Luma ng Binyan. Anong sagot dito? Tama! Ang sagot ay maglatik. Basahin ang pangalawa. Ito ay nagmula sa lalawigan ng Leyte. Ano? Ano ang sagot? Tama! Ang sagot ay tinikling. Ang tinikling ay nagmula sa Leyte. Basahin ang pangatlo. Okay, tama. Ano yung sagot? Tama!
Ang sagot ay pandanggo sa ilaw. Basahin ang ika-4. Ito ay nagmula sa kultura ng Cordillera at ito din ay iningatan ang palayok sa pagbalansi ng ulo. Ano yung sagot? Tama, ang sagot ay banga. Basahin ang ika-5. Ito ay nagmula ang sayaw sa isla ng Panay na gumamit ng pamaypay o panyo. Ano ang sagot? Tama, ang sagot ay Karinyusa. Tama, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tama, mga bata. Okay, mga bata, nakakuha ang lahat ba ay nakakuha ng malaking puntos? Magaling, mga bata, nakakuha kayo ng malaking puntos sa ating pagsusulit ngayon. Okay, mga bata, tanungin ko kayo. May kalagahan ba ang pagsayaw ng sayaw sa isang lugar? Tama, upang maipakilala at maipagmalaki na makilala natin sa isang lugar ay sinasayaw nila at maipagmalaki rin ito. Tama, mga bata. So, magbanggit ng sayaw na makilala sa isang lugar. Okay, tinikling ay sinasayaw sa Leyte. Tama, mga bata, lahat ng iyong sagot ay tama. Para sa ating takdang aralin ngayon, so basahin ang panuto. Magaling. Isulat sa inyong buong papel ang sayaw na nagpakilala sa iyong sariling komunidad at ibahagi ito sa harap ng klase sa susunod na pasukan. Okay, ang tanong ay, ano ang sayaw na nagpapakilala sa iyong sariling komunidad at bakit naman ito mahalaga? Yan ang isasagot ninyo base sa inyong sariling komunidad. Nagkakaintindihan ba tayo, mga bata? Okay. Ngayon, mga bata, may natutunan ba kayo sa ating tinalakay ngayon? Ano ang iyong natutunan? Yes, Arch? Okay, natutunan niya na ipagmalaki ang sariling sayaw ng komunidad at mga halimbawa ng sining na sayaw at tama ang sayaw ngayon, no? Yan ang natutunan natin. Natutunan ni Arch na ipagmalaki, no? Ipagmalaki ang sariling sayaw. Magaling, mga bata, lahat kayo ay may natutunan ngayon. Magaling, mga bata. At ano-ano ang mga halimbawa ng sining na sayaw? 5 ang halimbawa ng mga sining na sayaw. Ano? Ano-ano ito? Una, tinikling. So, una ay maglati. Saan ito matatagpuan? Tama, sabi niyan. Ang tinikling, tama, sa Leyte. Ang pandanggo sa ilaw, tama, sa Mindoro ito nagsimula. Ang banga, tama, sa Cordillera. Ang last ay Karinyusa, matatagpuan sa isla ng Panay. Tama, mga bata. Yan ay mga halimbawa at matatagpuan sa lugar na kung saan ito sinasayaw sa lugar nila. Kung tatanungin ko kayo, mga bata, ano ang gagawin mo kapag bago ka pa lang sa kanilang kultura?
Halimbawa, bago ka pala nakakita ng kanilang ang pagsasayaw, paraan ng kanilang pagsasayaw, ano ang inyong gagawin? Tama! Marunong rumespito. Palakpakan natin. Marunong rumespito at igalang ang kanilang kultura. Magaling! Maraming salamat mga bata sa inyong aktibong pakikilahok sa ating talakayan ngayon. Hanggang sa muli mga bata! Bye-bye!